Bago tayo magpatuloy, kasama na natin live nationwide, worldwide, ang presidente po ng Catholic Media Network Corporation. Suki na rin natin to, at si Father Francis Lucas, kasama niyo si Bombo Elmar, kasama ko rin si Bombo Jane. Kumusta na po kayo? Good morning sa iyo, Father Francis. Good morning, Elmar and Jane. Okay, you're looking good at live na live ka ngayon sa Facebook Live, Father. Itong usapin po dahil sa itong katukayo niyo po, si Pope Francis, marami nagbunyi sa ating bansa matapos mapaulat na pabor na raw ang Santo Papa sa same-sex marriage. Sa Pilipinas talagang grabe yung reaksyon, dahil sa Katoliko nga ang Pilipinas na karamihan, majority, kaya ganoon na lamang. Father Francis, ano bang pakakaintindi mo sa naiulat na itong si Pope Francis ay pabor na sa same-sex marriage at yung pagkakasal po ng lantaran na? Klaro natin, Pope Francis never said, hindi niya sinabi, pabor siya sa same-sex marriage. Nilinaw din niya sa maraming iba niyang statement na yung marriage ay para lamang sa lalaki at babae, because that is an institution in itself. So isang institusyon yun, lalo yung salitang marriage is for man and woman. Klaro yun. Kasi nga, sinasabi pa niya, at sa lahat ng pag-aaral, nagsisimula yan sa Biblia. Gayon din naman, pero mapunta ako sa Pilipinas, sa ating konstitusyon, sinasabi marriage is between man and a woman. Ang nagiging controversy ay yung dun sa luma niyang interview nung siya hindi pa Pope sa Argentina na Espanyol lang salita. Na yung sinabi niyang words are convivencia, sa Latin. Spanish yun, pero nagsimula yun, ang etymology ay Latin. Civili. Civili Italian yun. Civil is Spanish. So, ang ibig sabihin nito ay coexistence, civil coexistence. Kaya yung sinasabi niya dun sa Francesco na documentary film, sinasabi niya iba yung civil union na batay sa batas. Yun ang kanyang sinabi, civil union, convivencia civil. At ito'y matagal lang, hindi pa siya pa Pope. Kaya walang deklarasyon ngayon ang Vatican na pabor sila sa same-sex marriage. Kaya lang yung iba interpretasyon dun sa sinasabi ng Papa. Ang mahalaga dito, sa anuman sinasabi ng Pope tungkol sa LGBTQ, sinasabi niya kailangan sila'y respetuhin, sila'y hindi sasalansangin, sila hindi lalaitin. At mahalaga na sila ay magkaroon din ng acceptance ng kanilang family, mga kapatid, magulang, pinsan, kung sino man. Kasi nga, lahat tayo mayroong dignity. Karapatan ng bawat isa sa atin yun. Yun ang sinasabi ni Pope Francis. At kung gagawa kayo ng mga batas tungkol sa civil union, yun ang translation ginagawa natin, ang kahulugan niya doon, paprotektahan ang mga LGBTQ. So malambot ang puso niya doon. At sinasabi nga niya na mahalaga talagang bawat isang tao. Natanong yan kasi ang daming interpretasyon, maging dyan sa Kongreso, talagang yung mga congressman, sabi pa nga ng isang tagapagsalita, baka may papasa na same-sex marriage sa Kongreso dyan. Francis, may paglilinaw po kayo na talagang yun talaga na matagal na pala ito sa isang documentary. Kayo din ba ay nagulat kung gano'n ang reaksyon sa Pilipinas na Father Francis? Ay, ako naman ay hindi kasi masyadong malakas yung lobby. Adyang minamahalaga ko dito yung pagrespeto sa bawat tao, sa anumang uri ng tao. Yun ang puso ni Pope Francis, yung mercy and compassion. Pero pinaninindigan niya ang paniniwala ng simbahan at paniniwala ng maraming tao. Yun kasi controversy yun lalo in terms na same-sex marriage. Nilinaw niya yun. Nung nandoon pa siya sa Argentina, nilinaw niya yun. Kaya nga nagiging interpretasyon ng iba kasi ang sinasabi, huwag nang pakialaman yung marriage. Kung gusto mo, civil union. So,
nasa mambabatas pa rin yun. Pero hindi, ulitin ko, hindi niya diniklara at ng simbahan ever na pumapayag ng same-sex marriage. Kasi wawasakit mo at lalaitin mo yung kahulugan ng marriage, makakalito na. So if kung meron kang batas para pangalagaan yung LGBTQ, okay lang yan. Yun ang sinasabi ng Pope. Pero ang iba, nag-interpret, pwede nang gumawa ng batas para pangalagaan yung mga LGBTQ na naghahangad na magkaroon ng protection sa batas. Kung sila ay nagkasama, paano yung kanilang kayamanan, paano yung arrangement dyan. So, yung ibang usapan yun. At least nalinaw kami diyan sa inyong mga pag-research diyan sa mga pagi. Kayo sumusubaybay dito kay Father Francis, kay Pope Francis. By the way, Father Francis, sa ibang usapin po, dahil sa kuro-kuro niyo na rin, dahil sa ang IATF, ang Malacanang, 30% na sa mga places of worship, mga simbahan, So pinalawak pa, pinalaki pa yung pwede nang magsimba, sa pagkakataong ito. Ano pong thoughts niyo rito, Father? Ang pananaw ng simbahan, lalo dito sa katolikong simbahan natin sa Pilipinas, lalo ngayon, maraming tao na stress, emotionally wrecked, sabi nga sa English. Medyo wasak na yung puso niya sa lockdown, pagbagsak ng negosyo. Kasi talagang harapin natin, malaking collapse ng ating economy dahil sa pandemic na ito. Magwawalong buwan na ngayon eh. O akala, sandali lang yan. So, ang mga tao, walang ibang makakapitan kundi ang Diyos. Lalo sa katolikong bansang kagaya natin o sa kristyanong bansang kagaya natin. Pero palagay ko, hindi lang naman tayo. Lahat ng relihiyon, pag talagang walang-wala na, ay babalik ka talaga sa Diyos eh. Okay, ngayon po ay nalalapit na po yung sabi ng iba, ang tawag dito ay Undas, Todos los Santos. Anong paano mo dito? Siguro, kayo po ay matagal na rin po kayong sa Pilipinas o kaya naman kultura ng pag-aaral po. Baka ngayon lang mangyari ito sa atin na bawal sa mga sementeryo. Pag itong napakalagang araw para sa simbahan po, Father Francis, itong Todos los Santos, paano po? Ano po mga payo nyo, Father Francis? Ang tingin ko, mahalaga talagang maalala natin yung mga nauna nating mga kamag-anak sa atin ay ang pagdadasal. Andito rin yung mga intention natin sa misa. Yung pagpunta sa mga puntod para linisin yun, pwede mo naman gawin yun before or after November 1, November 2, kasi yung All Saints Day, tsaka All Souls Day, hindi mismo sa araw na yun. Pero pinakamahalaga yung panalangin natin para sa kanila at maalala sila. Kasi yung All Saints Day, ito ay pinapaalala sa atin na tayo ay on the road to sainthood. Nasa daan tayo ng pagiging mga santo rin. Yung All Souls Day naman, inaalala natin lalo tigit ang mga kaluluwang hindi pa nakakarating sa huling hantungan nila sa langit. Kasi pag nasa purgatorio ka, automatic, nando ka na sa daan papuntang langit. Nababarahan ka pa lamang dahil meron ka pang naiwang mga pananagutan. Kasi yung lahat ng trahedya sa gaya ng pandemic na ito, kasi sa ating siglo dito, bago to, so nakikita natin dyan na pinapaalala sa atin na ang buhay natin fragile. Napaka masela ng buhay na anytime pwede kang mamatay. Kaya kailangang maalala mo ulit ang Diyos. So dito sa All Saints Day, All Souls Day, hindi naman kailangan yung araw na yun mismo ka pupunta. Kasi nasabi lang kasi nung iba, kasi paano yung piyesta opisyal, di pwede kang pumunta sa sementeryo. Hindi ba? So mahalaga yung panalangin, yung pagbisa mo, yung iyong namatay. At least may mga magandang mga paalala yan. Isang punto na lamang, ang Quiapo po ay may tuturing na isa sa pinakamalaking religious festivities sa ating bansa. Milyones ang dumarating na mga deboto. Ang lungsod ng Maynila nagdesisyon na wala na muna yung paglilibot ng Black Nazarene na talagang naging tradisyon na maging sa iba't ibang dako ng mundo, talagang inaan ito ng pansin. Wala munang paglilibot, posisyon sa January 9. Ano pang thoughts nyo rito, Father Francis? Sa akin okay yung ginawa na napagkasunduan ni Monsignor Hernando Coronel at saka ni Mayor, ni Yorme. Kasi nga, mahalaga din mga pangalagaan natin yung health. Kasi hindi talaga sure
alam mo naman yung prosesyon yan talagang halos nose to nose, cheek to cheek, body to body ang nangyayari. No choice ka kasi nag-aagawan sila doon. Kaya ang gagawin ng simbahan dito, at marami naman nangangailangan, kasi pag panata, wala kang magagawa sa panata, patay kung patay ang pagsabing panata. Di ba? So, ang gagawin na lang ng simbahan dyan ay pipiliting magkaroon ng alternative na madala ang Senyor Poong Nazareno sa mga tao. At saka naintindihan rin naman ng Diyos sigurado yan na yung panata nyo, pwede siguro sinasabi ni Nazareno, o sige, itong panahon ng pandemic, pass muna kayo sa inyong panata. Kasi yung panata, isang pangako yun sumusumpa ka. Panginoong Nazareno, Poong Nazareno, gumaling lang po yung anak ko, talagang taon-taon na andyan ako. Gumaling lang ako, magkatrabaho lang ako. Kung ano-ano pa, magkabalikan kami ng asawa ko. Mapagal ako sa sakit kung ganun ganito. Abay talagang susundin mo yan. Nako, hindi mo niloloko-loko ang Diyos, ha? Lalo sa panahon ngayon, walang gustong panindigan ng pangako nila. Yun at least ako hanga dyan sa mga panata ng Nazareno na pag sinumpa nila sa Panginoon at binigay sa kanila yung hinihiling nila, ay talagang pupunta yan. Hamakin man ang mundo. Father Francis, marami pong natalaki ng mahalagang issue. Bago yung magtapos, baka balikan po natin yung sapin sa mensahe nitong si Pope Francis kasi baka may iba sa atin nagkaroon ng false hope, yung LGBTQ natin. Pero yun nga, mayon dito, iginagalang natin sila, kasama sa ating buhay sila. Father Francis, go ahead po. Ang mahalaga dito kay Pope Francis, wala siyang negative na sinasabi sa LGBTQ. Hindi kagaya ng mga ibang pronouncement nung araw. Kaya nga, ang hinihiling ni Pope Francis, respetuhin natin ang lahat. Sino ka man, ano ka man, makasalanan ka man, sapagkat ikaw ay may dignidad ng binigay ng Diyos dahil na tayo nilalang sa image and likeness of God. Diba? Ang linaw nun. Yun, magrespetuhan tayo, pero sa bandang huli nga, gusto ko lang linawin, never pang sinabi ni Pope Francis before his papacy or after his papacy na pabor siya sa same-sex marriage. Alright, on that note, maraming salamat sa pagkatong binigay niyo sa Bombo Radio Philippines Nationwide, Presidente po ng Catholic Media Network Corporation, Father Francis Lucas. Good morning po sa iyo. God bless sa iyo. God bless them.